Ilang oras na lamang po at pipirmahan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kaya naman mabuting magbalik tanaw tayo kung saan nga ba nagsimula ang usaping pangkapayapaang ito. Ihahatid sa atin yan ni Julius Disamburon. Sila ang mga Muslim, makikita sa loob at labas ng Pilipinas. Si Allah bilang tagapaglikhang kanilang sinasamba. Sumusunod sa turong naaayon sa relihiyong Islam ni Allah at kaugalian ni Muhammad na kanilang propeta. Ito ang siyang paglalarawan ng iilan sa mga kapatid nating mga Moro. Yun, muling na namang maisusulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito'y dahil sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang tunay na daan sa kapayapaan. Nakapanayam ng PTV News si Professor Aisha Fernando Conting mula sa College of Social Sciences ng Western Mindanao State University, Zamboanga City at kanyang inilahad sa atin kung ano nga ba ang magiging kontribusyon ng pirmahan sa mga kapatid natin sa Mindanao. Ang kasaysayan, para sa atin ngayon, ang signing na to, baliwala lang to. Ito ay magiging isa lamang sa mga papel na nilagdaan ng gobyerno at ng, in this case, MILF na makakalimutan lang din at hindi natin may implement. Kasi wala yung passion wala yung drive, and we only get passion when we know kung ano yung hirap na pinagdaanan bago natin nakamit itong final agreement na ito. Pero dahil sa pag-aalsa at pagkakaroon ng rebeldeng grupo sa ating bansa, dito na nagsimula ang pagkakaroon ng kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao. Isa lang ang probinsya ng Maguindanao sa buong Pilipinas. Kami 8-point agenda. Sa mga kaguluhang ito, maraming buhay ang nalagas mula sa tropa ng pamahalaan at maging ang mga inosente. Pero dahil sa pagnanais ng gobyerno ng Pilipinas na maibalik ang kapayapaan sa Mindanao, umusbong ang usaping pangkapayapaan. Isa na dyan ang Agreement on the Bangsamoro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. July 21, 1997 nang magkaroon ng Agreement for General Cessation of Hostilities bilang susuporta sa peace talks sa makakaliwang grupo. Taon ding iyon, ika-12 ng Setyembre nang i-implementa ang administrative guidelines ng agreement, maging ang operational guidelines noong ika-14 ng Nobyembre ng nasabing taon. History of struggle, misunderstood struggle by the Bangsamoro. As a historian, yan yung i-focus ko na 3 taon ang nakalipas ng simula ng agreement para sa muling pagkakaroon ng peace talk sa MILF. Mula Hunyo hanggang Oktubre ng taong 2001, inumpisahan ang paglalatag sa kabuuang instructions nito. Nang pumasok ang taong 2002, nagkaroon na ng pagbubukas ng komunikasyon at implementasyon ng ilang development aspects ng GRP-MILF Tripoli Peace Agreement. Sinundan nito ng mga joint statements at exploratory talks mula taong hanggang 2010 kung saan binuo ang GRP Interagency Technical Working Group at Bangsamoro Development Agency. Ikatlo ng Hunyo taong 2010, dineklara ang pagpapatuloy ng peace negotiation sa MILF. Isang taon ang lumipas, nagbigay ng konklusyon si GPH Peace Panel Chairman Dean Marvic Leonen hinggil sa ika-22 formal exploratory talks. Nagpatuloy ang mga usapin hanggang mabuo ang Framework Agreement on the Bangsamoro, ang pinakaiintay ng lahat noong ika-15 ng Oktubre taong 2012. Naging makasaysayan ng taong 2013 para sa usaping ito sa pagtatapos ng ika-36 na exploratory talks. Ika-28 ng Pebrero 2013, ganap na inilatag at inaprubahan ang isa sa 4 na annex ng Bangsamoro, ang Transitional at Modalities Annex. Ika-13 ng Hulyo naman nang magkasundo ang magkabilang panig sa Revenue and Wealth Sharing Annex. Ang dalawang ito ang siyang naguhudyat na may maganda ng bunga ang matagal na usapin. Sa mga ganitong panahon, naglabasa ng mga ulat na hindi magiging madali ang mga susunod na usapin, ngunit nananatiling matatag ang magkabilang panig para patuloy na magkaisa at magkasundo para sa iisang atikain. We need the draft to be submitted to us early so that the process will be, the Bangsamoro Transition Commission will forward it to the Office of the President for further review. Once it is okayed by the OP, we will now submit it to the Congress and the President will certify it as urgent. Hopefully, during the deliberations will take, and as committed already by at least the press statements of Senate President Frank Leron, hopefully by the end of this year, we will have the Bangsamoro Basic Law enacted.
Pagsapit na ika-42 exploratory talks December 8, 2013, nagkasundo ang GPH-MILF panel sa usapin ng power sharing na siyang hahawak sa Bangsamoro. Marami ang natuwa, marami din ang nabigla dahil sa hindi inaasahang maaabot nila ito. Dahil iisa na lang ang naiwang annex, marami na ang nagbigay suporta. Naniniwalang ito na ang sagot para makamtan ang inaasam na kapayapaan at hindi sila nagkamali. Sa bansang Malaysia, ika-25 ng Enero 24, tagumpay ng bawat isa, nagkasundo na at napirmahan ang huling annex ng Bangsamoro, ang normalization para tuluyan ang mawakasan ang kaguluhan at maibalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan. At halos 3 buwan ang lumipas, ika-27 ng Marso, isang pirmahan na sasaksihan ng bawat Pilipino sa Malacanang. Kaya't ilang linggo bago ito gawin, todo na ang ginawang paghahanda ng magkabilang grupo. Kanilang inilatag ang mga prinsipyong batayan para sa paglagda nito. Ito ang siyang inihayag ni Government Peace Panel Chairman Miriam Coronel Ferrer sa ginanap na pulong pambalitaan sa palasyo. Sama-sama tayo sa pagbangon tungo sa pag-unlad ng walang kaguluhan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samboron.